Sino ba si Sir Nani before maging CEO ng Genesis E-Commerce Solution? Dati akong network marketer. So I've been in network marketing for 18 years. And doon ako naging successful. Pero in terms of my academic background, actually, sinasabi ko pag anong course ang tinapos ko, sagot ko lang BSHS. 4 years din. Ano yung BSHS na yun? Bachelor of Science in High School. Ngayon, 6 years na eh. So, high school graduate ako, never ako nakapag-college. And because of poverty, pero before, well-off kami. May mami sa banker, and nag-aaral din naman ako sa prominent school. Nung bata ako, never ako nakaranas ng public school. Pero nung time na bigla kami bumagsak, kasi nag-retire yung mother ko, nagnegosyo, doon ko naranasan na papunta sa public. And in fairness, nag-enjoy talaga ako sa public school. So hindi naman importante kung sa private o public ka. So yung natutunan ko, it's up to the student. Yun nga lang, unfortunately, hindi ako nakapag-college. So inggit na inggit ako sa mga nag-schooling before. That's why dinala ako ng mother ko sa selling. And natuwa rin naman ako, and I'm grateful right now, kasi doon ako sa network marketing, doon ako na-expose in selling and about business. So mga librong binabasa ko. So ako yung tatanungin, dati akong ahente, dati akong independent distributor ng MLM company, and may mga natayo naman kaming negosyo. For 18 years, sobrang laki na itulong sa akin as a network marketer. Pero ang nakita ko sa'yo, matagal kang nag-networking. Yeah, 18 years. 18 years. And ano yung naitulong sa'yo ng networking for 18 years? Una kasi ako naka-attend ng seminar, 15 years old ako. So, dinala ako ng mother ko, tapos may nag-talk. And of course, sa MLM, hindi naman kagad yan presentation kagad ng product, hindi kagad yan presentation ng marketing plan or something kung paano kumita. So, it start with mindset. Na ang majority na pinag-uusapan doon is, alam mo yung ASBI by Robert Kiyosaki, the cash flow quadrant. Employee, self-employed, business and investment. So, doon na-open yung mind ko na possible pala na magkaroon ka ng passive income at magkaroon ka ng sariling freedom sa financial freedom and time freedom kapag nasa tamang opportunity and nasa tamang quadrants ka. Which is, from employment, self-employed, you need to jump to business and investment. So, for me, employment and self-employed, na natutunan ko sa network marketing, it's just a stepping stone. Kung magayan yung isang step lang yan, para ikaw ay maranasan mo man lang paano maging empleyado in one time. Pero if you really want to be successful, in every aspect naman pwede tayo maging successful. Much better kapag nagkaroon ka ng opportunity that can produce you a limitless income. So one thing I've learned din in network marketing is the word leverage. So leverage. So I have, nakabasa ako ng book, I have that book, of Rain A. Panaligan. Rain is R-A-N-E. I think nasa National Bookstore siya. Na it all talks about leverage. So, paano ba yung mayaman yung mga tao na parang, how can they handle? Bakit sila, si Henry nagtayo ng SM, na he has a lot of employees. So, dun in-explain talaga na you can leverage your time, asset, effort, na instead of doing everything, pwede palang mag-create tayo ng organization para hindi naman tayo gremlin na kakalat yung mga, kaya nating ikalat yung mga sarili natin. Everyone has 24 hours every day. So God created everyone na fair because of the time. Yung lubog ng araw mo, Miss Joyce, lubog din ng araw ko pag nasa Pilipinas tayo. Parehas lang yan. Pero how can we multiply everything is through the word leverage and yung art ng leveraging. So yan yung kung meron man akong take away sa network marketing, is natuto ako mag-leverage. Yes. So ayan, Sir Nani, paano naman na-establish ang Genesis? Of course, e-com. Na-introduce ako sa e-com 2020 by, I believe, nag-talk na rin siya sa Evitalk. So, shout out, Sir Charlie, my partner in Genesis, our founder. Siya yung naging mentor ko. Downline ko siya dati sa network marketing. So, pwede kong sabihin na ako rin yung nag-open sa mind niya na if you want to be successful in terms of your income, you need to know how to sell. So, after nung nag-apply siya ng work, kasi nga hindi naman siya naging top earner sa multi-level marketing as downline ko. Pero naramdaman niya na parang hindi para sa kanya yung HR job. So nagbenta-benta siya ng
Organic selling pa yun eh. Post lang sa Facebook, wala pang ads. And then, ini-invite na niya ako dati pa. Sa apply, tawag niya sa akin kasi apply niya ako. Tayo na tayong negosyo, kahit babuyan, kahit pautang, o magtatayo din tayo ng networking. Pero nag-i-e-com na siya ngayon. Noon, nag-1 million sales na siya per month at that time. Pero walang advertisement yun. So, tinuruan niya ako. Nagkaroon ng pandemic, and actually, nag-network ako at that time. Pero since pandemic at offliner ako, hindi talaga ako on digital selling. What happened is, hindi ko rin na-push through lahat ng mga pay-in ko. So, lahat ng savings ko within the pandemic time, mataas yung lifestyle ko noon, Ma'am Joyce, naubos. And then, I asked help with Sir Charlie, and then, tinulungan niya ako. So, yes, upline eh. Sabi niya, Chat, tulungan mo ako. Si Joy kami, wife ko. Sabi ko, we need, kailangan namin ng negosyo. So, may product kami doon. Ano pa yon sa general merchandise, yung sponge pa yon. So, nagulat ako sa e-commerce. Ang ganda talaga ng income. Kasi the beauty of e-commerce is you're not constrict by space. Hindi yan yung laki ng office. May certain people ka lang na pwede mong accommodate. Yes. So, kahit gusto mong mag-accommodate ng 10,000 leads or walk-in, hindi kaya. Kahit mag-building ka pa. Pero sa e-com, kaya eh. Yes. And number 2, hindi tayo constrict by geographical area. Kahit Visayas, kaya nating abutin without spending or opening an office in Visayas. So, tag-e-com ako. To cut the long story short, doon ko nakita na okay, sa MLM, malaki na kinita on our peak of our career. Nagpa 4 million pesos kami per month, yung family namin. Pero sa e-com, 2 months pa lang, parang nag-7 digits na ako noon. So, that's the time na ikom sa bahay. Pero sabi ko, I don't see myself doing it all over again. And I cannot scale alone. Sabi nga, if you want to survive, go alone. But if you want to thrive or go far, go together. So, I need to build an enterprise e-commerce. So, si Sir Charlie, may Genesis at that time. That's February 2021. Pero kinukulit pa rin niya ako. Sabi ko, maging consultant na lang ako. Ayaw kitang kapartner. Yun talaga yung ko kasi downline ko before, tapos magiging head ko na. At talaga yung ego ko. Pero sabi ng wife ko, pagbigyan natin si Charlie. Pero nung nakita ko yung structure niya, his team, sabi ko, doon na ako nag-decide. Sabi ko, partner na tayo. And on June 2021, doon na talaga yung, kaya sinaselebrate namin ng anniversary ng June, pero February talaga siya na-establish ang Genesis. Pero doon kasi ako pumasok. And doon ko na ginawa na I need to make sure that I can create an e-com company that is stable, sustainable, and profitable. So, doon na nabuhay ang Genesis. Ano naman yung mga nagiging challenges nyo in running the Genesis? Dami. Kaya higa muna ako ha. Sa tanong mo. Iniisip kasi nila masyadong over parang flowery. Masyadong ang word na entrepreneurship. Pero for me, being an entrepreneur or being a businessman is a calling. Alam mo naman ang calling, once pumasok ka, wala nang atrasan. Correct. So, a lot of religious leaders, calling nila yun. So, pag sinabing calling, it's not about your passion anymore. It's not about your happiness anymore. Whether mahirapan ka, whether happiness yan or hardship, you need to be there. So, a lot of people, yun nga, kaya nahirapan mag-business kasi spirit talaga na talaga entrepreneurship spirit eh. So, ang dami naming mga struggles. Number 1, on creating system. Of course, as a business person, alam mo kung dati na nag-aahente ako, nagbebenta-benta, ang iniisip ko lang is, I need to sell and I just get the commission. Yes. Pero nung nagnegosyo ako, napakarami palang factors. Kailangan mo ng documentation from SEC to BIR. Magpa-file ka pa ng tax every month. Kailangan alam mo yung dollar rule. Yes. So aside from that, renta, saan ko kukuha ng pang-ano ng renta? Maswerte nga ng mga employees kasi whatever happens, may sweldo sila because it's their right. Pero pag negosyante ka, minsan lugi-lugi ka na, kailangan mo pa rin magpasweldo. You don't have any choice. Yes. So, hindi rin porket na nag-e-expand ng Genesis right now, walang problema. Most of the time, pag nag-e-expand ka, dyan mas lalong magkakaroon ng maraming problem. You acquire ng clients, mas maraming nakakakilala sa'yo, na gusto na nilang maging part o gusto magbubili ng products mo. So, the more na sabi nga ni Spider-Man the more power, the more responsibility. Yes. And you have more employees, if you have more product lines that kailangan mag-provide sa market, mas malaki yung responsibilidad mo.
So in terms of responsibility, in terms of finances, in terms of kung saan ba kukunin yung pera for expansion, in terms of the decision making, ano na sa tao? Ang hirap talaga i-handle. Yes. Kasi in terms of the system and automation, pwedeng program lang yan. But people are different. But we need to take care of our people. Taking care of our people, isa sa pinaka-struggle namin. And so far naman, because of IAM Plus, natutulungan naman kami on organizational development. So, merong problema naman, normal lang sa negosyo yan. We're here to solve problems. Internally and externally. So, normal naman siya. Dumating ba yung point na parang nakuha mo na siya, pero parang hindi ka masaya? Yeah. Actually, nagkaroon ako ng isang, of course, podcast with our boss RDR. And doon ko talaga nakwento lahat. Kasi I'm earning 150,000 per day do sa multi-level, sa network marketing ko. Kaso nga lang, nag-stop na yung growth ko kasi. Kumbaga, what's next? Number one, I'm operating based on the pure hustle. Na, alam mo yung usapan dati na yung motto, di bali ng walang tulog kaysa walang gising. Walang gising, yes. Huwag ka matulog, kasi pag namatay ka, habang buhay ka namang tulog. So, yung hataw talaga na pag wala kang eyebag, hindi ka payaman. So, nag-cause pala, I'm not speaking for everyone, but it's for me, na hindi ko na pala na-spend ng time ang sarili ko. Alam mo, sa negosyo, alam natin yan, Miss Joycey, ang dami nating iniisip. Na kung hanggat maaari nga, mag-spend muna tayo ng time sa sarili natin. Pero we need to talk about paano kakain ng employees natin. Paano ito magkakaroon ng magandang environment. Paano mapapaganda ang products. We're always thinking about other people. Pero doon ako na-stress and I'm diagnosed with depression. Pero right now, I can completely say that I'm fully healed. Thank you, Lord. Pero nakatulong din yung depression na yun. Pero it's because hindi ko nabigyan ng time yung sarili ko. I'm always looking after other people, other person or ibang tao. Pero yung sarili ko, hindi ko man lang siya naalagaan. Give ako ng give, hindi ko pala napupuno yung love tank man yan, happiness tank man yan, every tank, hindi ko siya napupuno. So, naubos ako ng naubos. So, hanggang hindi ko na malaman ko ano yung purpose ko. Kasi dami ko naman tinutulungan, pero bakit ending ako yung hindi masaya? So, nung nag-spend ako ng time sa sarili ko, ayun, sabi ko, ano talaga, binagsak talaga ako ni Lord ng... Pero kumikita ka nun? Nung time na depression ko, in-stop ko lahat. Humiwalay ako sa family, kasi ano kami, family business eh. All of our asset, sabi ko, wala akong kukunin dyan kahit piso. Inyo na lahat ng income. Everything that I built, every goodwill, inyo na yan. I don't want anything to do with any business. And of course, galit ako sa pera. Parang ayoko ng pera. Kumbaga, when money talks, everybody listens, diba? I don't listen at that time. Because yan yung nagpa-stress sa akin eh. Yan yung, when bills, kailangan yung quota. Ayoko na mga ganun. So for 2 years, lahat ng savings ko, nilaan ko for me. And then, na-deplete siya ng na-deplete. And then, nung ready na ako, sabi ko, okay, sige, ito na yung mga plano ko. Kasi bilib ako sa sarili ko eh. Yes. Pero walang e-commerce, walang Gen Z sa plano ko. So, kahit ano palang plano natin, si Lord pa rin ang magbibigay sa atin kung siya pa rin talaga ang mag-lead and mag-guide sa atin. Coach Nani, ano yung mga mahirap na bagay na parang mahirap i-handle sa pagbibusiness? Alam ko yan. Based on experience. Dalawa. Tao and pera. So, both needs good relationship. So, start tayo sa money. If you want to be a businessman, you need to study money. Kasi, language of business is money. Yes. Pwede nga tayo mag-usap kung anong lagay ng kumpanya natin na hindi tayo nagsasalita eh. Palitan lang tayo ng income statement. Pero bakit mahirap i-handle lang pera? Kasi hindi naman tayo natuto doon. Yung pagsasegregate nga lang ng personal funds sa business funds, hindi natin magawa. Yes. Iniisa-isa natin. So, number 2 is people. So, bakit mahirap hawakan ng tao? Simple lang. Analogy, hindi na ako magkukwento-kwento dito ng mahaba. Yung ilaw, pag nasira, kayang ayusin. Correct. Itong lights na to, pag nasira, kayang ayusin. Kasi tao lang gumawa dyan. Pero pag nasira ang ulo ng tao, walang kaya mag-ayos niyan. Because God created us. And people, kahit sabihin mo may sistema ka, one culture, they have different upbringing. Sa isang kumpanya, iba-iba ng mindset yan, iba't iba ng pagpapalaki yan, may taong mahiyain, may taong bibo. So how can you combine everyone in one culture? So you need to master those two. Yan ang pinakamahirap sa lahat. Money, discipline for yourself, relationship with money, and of course, how can you handle people? Baka ikaw mismong impatient. So mahirapan ka mag-handle ng tao.
Oo. Kasi alam naman natin na yung mga employees, yung mga tao natin, yan yung mga asset natin for... Exactly. The greatest asset. Diba? Asset natin sa business. So, kailangan natin silang alagaan. Yeah. Pero sila mismo, dapat aware sila. Yeah. Anong kailangan nilang gawin to have growth in our company. Yeah. So, kasama sa Genesis, we have a Welcome Pass Thursday. We have a survey na we ask employees 5 to 10 years from now, ano ba nakikita mo yung sarili mo? So, kasi doon pa lang may alignment na kami with our people. Can Genesis help you on your growth 5 years from now? Kasi kung sasabihin nila, gusto ko po maging senador, ay hindi ka para dito. Oo. Baka ginagawa na part-time. Kasi di naman namin kaya, hindi ba kami politika eh. Pero if they want to own their own business, they want to travel, they want to be a speaker, mga ganyan-ganyan yung dream nila. So, gusto na rin lang mag-e-com kasi na-expose na. So, ginagawa namin ng plan talaga for every employee. Then, ang next step na kailangan nilang gawin, magpabibo. Yes. Hindi pwedeng ganun lang sila nang pumasok sila and then hanggang ilang years na sila sa company, ganun pa rin. Yeah, I hate routinary task. Ako personally, ayoko yung paulit-ulit. Ayan, dahil napag-usapan natin ng employees, ano naman yung masasabi mo sa mga employees na trabahong minimum wage lang? Ayan, marami akong content dyan. Hindi ko naman sa inaano na pangit yung trabahong minimum wage. Kaso nga lang, parang the same lang naman. Ito lang naman yan is very simple. Lahat ng tao sa mundo gusto magyumaman. Gamitin natin yung term na pagyaman. Lahat sila gusto magkaroon ng magandang buhay. Pero palagi natin isipin, Miss Joycey, in terms of being successful and in terms of creating an empire, na pagmayaman ka talaga, action mauna before the compensation. So, hindi pwedeng compensation, action. What I dislike about the hiring process and the hierarchical corporate structure, nauuna ang compensation versus dun sa trabaho. So, kaya nagkaroon ng mindset ng tao, kapag binigyan ka ng minimum wage, 8 hours lang naman ito lang naman bayad sa akin ito lang ipapakita ko. It's not because, it's okay. Walang problema dun disclaimer lang, wala akong concern dun. Kaso nga lang, mawawala na yung dream mo to achieve much greater heights. Yes. Bakit? Ito yung compensation mo, 15,000. Ang trabaho mo pang 15,000. Pero nakakalimutan mo may pangarap kang milyon. Yes. So kung maging habit mo na, okay sige, magtatrabaho lang ako na pang 30,000, kapag 30,000 na sweldo ko. Ngayon, paano makikita ng boss mo? Sabi mo nga, trabahong minimum wage lang. Tapos you're after for promotion. Hindi ko ipopromote ang taong nakikita ko na hindi naman pang 30,000 na ano niya. Yes. Kasi it's unfair for the company. Pero nakita ko, teka, minimum wage lang binibigay ko dito. Pero ang trabaho niya pang 50K. Correct. So hindi niya deserve. Aalis sa akin to kung hindi ko nabigay. So kailangan ko taasan ang sweldo nito na 50K. Kasi deserve niya yon. Pero nauna ang action bago ang promotion. Magbigay mo na ng value. Exactly. Paano pang million? Gusto nila, I want to earn 1 million. Anong galawan mo ngayon pang 1 million ba? Gagalaw ka lang ng pang 1 million pag meron ka ng 1 million per month? Paano mangyayari itong 1 million? Una muna ang galaw. So wherever you go, whatever you do, kailangan full out ka. Hindi yung, okay, sige, ito lang pasweldo ko, ito lang gagawin ko. Hindi mag-full out ako. Not because na nagsaserve ka lang at libre yung trabaho mo, no. You need to create a habit of millions. Kasi pag nagkaroon ka ng habit of million, pag dumating na yung opportunity ng pang milyon, sanay ka na ng milyon. So kahit ngayon, 15,000 ka pa lang, pero dumating yung 100,000 na opportunity, ready ka na. Hindi yung mag-a-adjust ka pa, uy, may 100,000 opportunity. Paano nga pala to? Nasanay akong trabahong minimum wage. Yes. And also, ang mga CEO, ang mga owner, naghahanap yan sa loob. Homegrown. Exactly. Diba? Tinitingnan mo sino kaya dito ang pwedeng gumawa ng ganitong project. Yes. Kasi if hindi sila nag-grow, hindi nila in-improve yung sarili nila, wala talaga. Maibibigay yung opportunity sa ibang tao. Sa school na lang naman kung sinong pabibo Correct. Automatic, yan ang, alam mo yun, yan ang parang magiging favorite. Normal naman yun. So, kung sinong pabibo din, na parang hindi sapat yung sweldo binibigay ko dito, promote ko nga. Yes. So, mas lamang, mas may edge yung nag-show up. May mas edge yung nag-over-deliver. Yes. Ang inutos sa'yo is ganito, pero mas ginalingan mo pa, mas mapapansin ka. So, that's human nature. Ayun, napansin ko, Coach, na parang talagang nag-boom ang Genesis. Yeah. Pwede mo bang i-share? Ano ba yung sekreto na ginawa nyo? Ano lang kami, immediate execution. So, naniniwala ko that everyone has a bright idea.
Pero ang question yan, tandaan nyo ha, goal, plan can never create result. Only action. So, siguro kung kaya kami naging successful, simply because willing kami mag-take ng risk, willing kami fail. We have a lot of projects na hindi naman nag-push through. We have a lot of projects na experimentation, na yung mga ibang partner on that specific project nag-complain, nag-refund pa kami. But it's okay. Kasi we're after growth. I really love problems na solving. Yung, pag may problema, alam ko may opportunity to grow. So, once we have an idea, especially with Coach Migs, with Sir Charlie, huwag ka na magbilang ng 1 linggo. 3 days lang executed na yun. Sa lahat ng bagay, the always time is now. Not tomorrow, not next year, now. Oo. Sir Nani, nabanggit mo kanina na nasa 18 na yung partners nyo no, sa Genesis. Sa tingin mo, bakit sila nakikipag-partnership with Genesis? Ano ba yung business model na meron kayo? We have a unique business model, but we provide simple solutions. So, Genesis kasi is a supply chain na hindi naman lahat, pero majority ng services na need ng isang nag-i-e-com is meron kami. So, for example, in terms of manufacturing, malaki magpa-MOQ ang manufacturer. Yes. Thousands yan. Pero kami, we build a manufacturing na kahit 300 lang pwede na. Wow, meron na kayong manufacturing. Yeah, may manufacturing na kami. So, building pa rin naman siya. Inaayos pa namin yung legalities. Pero exclusive lang yun sa partners namin because we cannot cater everyone. So, that's one thing. May HR, ano rin kami yan, minaster din namin ng HR. HR Diana, nag-MBA, nagpapa-MBA certification yan, masteral ng business ad. So, kumukuha rin siya ng license for HR. So, yung HR na sa amin na rin. In terms of logistics, na partnership with GNT, ang ganda ng offers din namin. So, it's a supply chain from end to end. We give free storage, fulfillment, it's free for our partners. So, majority ng common problem ng isang nag-i-e-com, binibigyan namin ng solution. Parang nangyari sa inyo, mag-market na lang talaga sila. Exactly. Kasi lahat ng solution nandun na sa loob. Yeah. Parang one-stop shop na. As much as possible. So, even automation, in terms of report, pinrovide na rin namin. Kasi ang isa sa problema, lalo pag nag-i-e-com, paano kung mapapaship to, yung reporting, yung finance, so copy, paste na lang talaga. Lalo sa mga startup. So, yan yung common struggle ng startup, but they can scale faster kasi nga, provided na yung back-end. So, yun siya. So, ibig sabihin, kahit bago pa lang, nagkakaroon agad ng results sa inyo? Yeah. It depends on the person. Actually, may iba dyan, 6 months, 7 months, 8 months bago magka-results. Iba naman 3 months. Depende sa time. What you focus grows eh. So, we have partners that are part-time, so I understand them. Build pa sila ng team. Normally, mga 6 months. May mga partner talaga na hataw. Talagang lahat mga events, andun sila, aral talaga sila. So, the more you spend time on one thing, mas mabilis siyang mag-grow. So, it depends on the partner. Pero may mga 3 months pa lang, may 7 digits na kagad. So, stop na muna tayo sa sa business side. Okay, sige. Kasi sobra akong na-inspired na nakita ko sa post mo na grabe, nag-propose ka ulit kay Miss Joy. Yes. And ano naman yung feeling na nagkaroon kayo ng helicopter ride and talagang naulit ang proposal kay Miss Joy Razon? Yeah. Can I give a context? History lang, short. Okay. Una kasi nabuntis yung asawa ko before kasal. And then, very simple lang yung wedding namin. Isang ninong, isang ninang, family ko, family ni Joy, tapos isang guest. So, yung external yan, isang guest lang yan na friend ni Joy. And then, kinasal lang kami sa simple office ng isang pastor. Doon na kami nag-aiduhan, doon na kami nag-anwa na sing-sing, na binili namin sa ungpin, doon na kami nag-kiss the bride. And then, nag-network ako noon, hataw, shadow siya sa akin. So, every time na paisipin namin na, gusto mo magpakasal? Palagi namin na pag-decide na sayang pera, i-travel na lang natin. Kasi alam mo, mindset namin, papakain pa tayo ng bisita. Tapos, i-asukasuin pa natin yan. 1 million, i-travel na lang natin. So, for the past 13 years, doon umikot ang conversation in wedding. Pero palagi sa akin sinasabi ni Joy na ayoko ng maraming bisita, ayoko ng bongga. Ang gusto ko lang maranasan mag-wear ng gown. Yun ang sinasabi.
And then, doon ko Kasi na naisip. pangarap yan ng mga babae. Exactly. Na So, hindi niya agad na-experience. Hindi talaga niya na-experience. Walang gown talaga nun. Dress lang na white. It's very simple. So, doon ko na naisip. Sa lahat ng sacrifices niya for me, lalo ng depression days ko, lahat ng kalokohan din na nagawa ko, na nagtinu na ako right now. Sabi ko, paano pa ba ako makakabawi? Kasi ang isa sa pinanata ko sa buhay ko, babawi ako sa kanya habang buhay. Yes. So, gusto lang yun ng simple wedding. Pero sabi ko, hindi. Hindi lang dapat wedding to. Hindi niya naranasan yung proposal. And, of course, may agenda na rin naman ako. Gusto ko makaka-try ng helicopter. So, talagang kinuha ko yung the best na surprise lahat. Pero in-spoil yung anak ko eh. So, pero yung hindi niya alam yung may proposal, pero mag-ride kami ng helicopter. Sabi ko, sige, chopper ride from Naiya to Antonios. Pero sabi ko, kailangan maranasan niya yung proposal. Kailangan hindi lang siya shortcut to wedding. Naranasan niya ma-proposan, naranasan niya mag-planning, naranasan niya mag-wear ng engagement ring, naranasan niyang maging fiancé na peke, kasi nga kasal na kami, at naranasan niyang ikasal din mismo. And isa sa request sa Paris. So kaya hataw na hataw ako mag-Miss Joycey ngayon kasi kailangan kong tuparin yun. So ang kasal namin this year ko na kagad gagawin is sa Paris. So nagpaplano na kami right. And matutupad yung kahit konti lang, mga special lang. Kaya namin pinaris kasi sagot ko ang venue, sagot ko ang stay nila, kasama gala, pagkain, pero kanya-kanyang punta na yun. So yun, isa sa technique. So hindi yung Boracay lang yun. Punta kayo dito kung sino makapunta, yun yung invited. Yan. Sir Nani, ano naman yung masasabi mo sa mga viewers natin na nanonood? Nasabi nila, nung January, this is their year. Ano naman may papayong sa kanila na hoping na by the end of the year, magkaroon naman sila ng resulta? Yeah, sa mga ka-Evi dyan, every year is our year. So God created us fair, with equal opportunity. Pero always remember, sinabi ko nga kanina, hoping, dreaming, aspiring cannot create result. Take action. Whatever the idea, don't be afraid to fail. Embrace failure. Find a mentor. Find a good community. Makinig ka palagi ng Evi Talk Podcast. Yes. Marami kang matututunan dito. Be inspired, be motivated to take action. Only action creates result. This year will be your year because you take action. You took action. 2026 will be your year because still you're taking action. So whatever na palagi mo nirereklamo, tanggalin mo na sistema mo yan, alam mo na yung sagot. Ang kailangan lang, whatever the idea, para maging taon mo to, mag-execute ka agad, take action, and then learn, and learn. Yes. Protect your community, protect yourself, piliin mo yung nasa paligid mo, and protektahan mo rin kung ano yung pinapanood mo. So, nood ka nito. Marami kang matututunan. Yes, marami talaga kayong matututunan kasi mga inspiring people talaga yung ating pinipicture dito. And yung may mga resulta. Exactly. And also, nakuha ko din doon na idea. Paulit-ulit nating sinasabi yung idea. Kasi idea creates money, but don't forget to take action. Yes. Kailangan very important yan. Hindi pwedeng puro attract din. Hindi pwede puro isip. Kailangan galaw-galaw din. Galaw-galaw din.